As far as the COMELEC is concerned, handa po kami para sa November 2, barangay and SK elections. Kahit na meron po kaming barangay at SK election ngayon pong, kahit meron po tayong Bangsamoro parliamentary election ngayon pong September 14. Sa 19 billion, 50 po kami ng more or less 8 billion pesos. May natitira po sa amin ng mga more or less 11 billion pesos at yung pong mga balota ay na-print na po namin kasama na rin po namin ang lahat ng mga kagamitan na gagamitin natin sa araw ng halalan at humingi na rin po tayo ng pahintulot sa ating walang pasok din, madeklara para po makaboto ang mga kababayan natin na mag-uundas ng November 3 sila ay ang balik nila sa mga kanya-kanyang pinanggalingan. Ay nag-appear sa mababang kapulungan, sinabi po natin na ang kapangyarihan na mag-postpone ng halalan lamang. At kung meron man pong binigay sa COMELEC, ito ay limitadong kapangyarihan na ipostpone ng halalan sa mga sumusunod na kadahilanan tulad po ng terorismo, kaguluhan o violence o tinatawag na force majeure at yung pong pagkawala o pagkasira ng mga kagamitan. Nasa Constitution din po natin, Article 10, Section 8, nagsasabi, nakalagay po dyan, na ang term of office of local officials shall be 3 years. Maliban na lang sa barangay officials, sa 3 taon ang termino ng mga nakaupo sa barangay, whether yan po ay barangay officials at barangay chairman, kagawad o SK, o pwede po mas mahaba. Three years to 4 years. At ito po ay hindi pinahinto, ni-restrain ng Korte Suprema. In fact, yung petition po na na-file dyan, at i-reset ang barangay and SK election sa kadahilanan ng tinatawag na election fatigue para daw po makatipid at the same time kasi nga daw po katatapos Suprema. In fact, ang Korte Suprema po, Mr. Chair, Your Honors, ay nagsabi na hindi naman kailangan, number 1, maprotektahan ang right of suffrage ng ating mga kababayan. Number 2, kinakailangan definite pa rin ang halalan, regular ang eleksyon, and therefore nag-impose po ang Korte Suprema na napaka-stricto na criteria. Senado, lalong-lalo na po ang hinain ng kagalang-galang na chairman na panukalang batas, lumalabas po na ito po ay hindi mako-cover. Inuulit ko po, ang na-file po dito sa Senado ay tinatawag na term fixing bill. Yung po kasing mga na-file sa ating pagpo-postponement bill, kitang-kita po sa title at saka doon sa laman mismo ng panukala o ika nga itimbangin doon sa naging desisyon ng Korte Suprema noong 2023. Subalit pag term fixing bill po, hindi po applicable pinakahuling desisyon niya ng 2025. Kapag ka ang panukalang batas ay ang pag-fix ng termino, sabi ng Korte Suprema, number 1, definite pa rin naman ng andyan pa rin yung paggalang sa kapangyarihan ng mga botante
pagpapaliban ng halalan sa isang term fixing bill ay na kung saan sa transition period na yan, kinakailangan na ng ating pong Korte Suprema, the Congress shall be the sole authority to fix the term. So kung sa amin pong pagwawari, ang nakapending pong panukalang batas dito sa Senado ay yung nagko-comply doon sa desisyon na yon ng Korte. COMELEC ay handang magsagawa ng halalan pa rin sa November 2 kung ito po ay sakaling matutuloy. Ng November 2 bago po matapos ang buwan ng Setyembre sapagkat Mr. Chair, ang filing po ng candidacy ay September 28. Handa ni COMELEC. Ganong hindi pa naman po